11:00 ng gabi nang sampalin akong asawa ko dahil lang sa walang nakahandang pagkain sa mesa. Sumigaw siya. Magluto ka na agad. Walang kwentang babae ka. Wala akong sinabi at labas-masok lang ako sa kusina sa loob ng 20 minuto. Nang bumalik ako dala ang isang malaking bandehado, siguro inakala nilang masarap na hapunan iyon. Pero nang buksan ang takip, hindi pagkain ang laman kundi ang tiket nila papuntang impyerno. Ang orasan sa dingding ng sala ay nagpapakitang 11:00 ng gabi. Sobrang tahimik sa labas ng bahay. Tanging ang langit-ngit ng gulong ng kotse ko sa aspalto ng paradahan ang naririnig ko kanina. Pakiramdam ko ay madudurog ang buong katawan ko. Buong araw akong nakipagbuno sa tambak ng gapapeles sa opisina para sa audit deadline bukas ng umaga. Ang gulo ko ay parang pinupukpok ng martilyo sa sobrang sakit. Gayunpaman, pilit akong ngumiti. Iniimadiin ko na lang ang malambot kong kama na naghihintay sa akin. Gusto ko lang maligo ngang mainit at matulog nang walang gumagambala. Pinatay ko ang makina ngang sasakyan at naglakat ng paika-ika patungo sa pinto. Kumalansing ang susing bahay sa nanginginig kong kamay dahil sa pagod. Pagbukas ng pinto, sumalubong agad sa mukha ko ang malamig na hangin ng aircon. Nakakapagtaka. Karaniwan sa oras na ito ay patay na ang mga ilaw sa sala, pero ngayon ay nakabukas ang lahat ng ilaw na parabang may okasyon. Bigla akong nakaramdam ng masamang pangitain. Napatigil ang mga paa ko nang makita ko ang 3 tao na nakaupo sa sofa sa sala na may kakaibang mga ekspresyon. Ang asawa kong si Bayani ay mayabang na nakaupo sa gitna at nakadekwatro. Sa kanan niya ay ang biyenan kong si Aling Corazon na matalim ang tingin sa akin na parabang hihiwain ako. At sa kaliwa naman ay ang hipak kong si Luisa na naglalaro ng cellphone. Pero paminsan-minsay tumitingin sa akin nang na may mapang-uyam na ngiti. Bago pa ako makabatsi, mabilis na tumayo si Bayani at lumapit sa aking nong padabog. Namumula ang kanyang mukha sa galit at ikting na ikting ang kanyang panga. Sa paglabas ng ugat sa kanyang lig, alam kong sasaboh na ang kanyang emosyon. Bayani, ngayon ka lang ba umuwi galing trabaho? Bago ko pa matapos ang sasabihin ko, isang malakas na sampal ang dumapo sa kaliwa kong pisngi. Pa! Ang tuno ay bumasa sa katahimikan ng sala ng gabing iyon. Agad na kumalat ang mainit at mahapding pakiramdam sa aking mukha. Sobrang lakas ng sampal kaya napalingon ako sa gilid. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang pagod na dumadagan sa buong katawan ko kanina ay tila naanot ng matinding gulat at nawala. Nanginginig ang kanang kamay ko habang hawak ang pisngi kong unti-unting namamanhid. Tinitigan ko si Bayani, pilit akong naghahanap ng kahit katiting na pagsisisi sa kanyang nga mata. Ngunit wala. Tanging ang nag-aapoy na galit lang ang nakita ko. Anong oras na sa tingin mo ha? Walang kwentang babae ka. Sigaw ni Bayani mismo sa harap ng mukha ko. Tumasik pa ang laway niya sa buhok ko. Sino ka sa akala mo? Umuwi ka ang ganitong oras habang ang asawa mo ay naghihintay sa bahay? Ano bang ginagawa mo sa labas? Pilit kong pinigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Bayani, nag-overtime ako. Alam mo namang katapusan ng buwan at busy. Tambak ang trabaho. Isa pa, nag-message ako kaninang hapon di ba? Sagot ko sa nanginginig na boses, pero pilit kong pinakalma ang sarili ko. Ayokong mapakitang kahinaan sa harap nila. Tama na ang mapalusot, putol ni Aling Corazon sa matalim na boses. Tumayo ang matandang babae mula sa sofa at dinuro ang mukha ko. Anong klaseng asawa ka? Kanina pa kami ditong 1 oras na naghihintay at gutom na gutom. Walang kahit anong pagkain sa mesa. Walang laman ang kaldero. At malamig na tubig lang ang nasa ref. Sinasadya mo bang gutumin ang anak ko at mag-aapo ko? Oo nga. Sabat ni Luisa habang hindi inaalis ang tingin sa screen ng cellphone. Parang hindi ako mas importante kaysa sa mga video sa social media. Matuto ka namang lumugar, Ate Diwa. Si Kuya Bayani ay pagod galing sa maghapong trabaho. Ang asawa dapat ang nagdadala ng pagkain o nagluluto pag uwi galing trabaho.
Bakit umuwi kang walang dala? Talagang walang silbi. Isa-isa ko silang tinignan. Ang walang trabahong asawa kong si Bayani na 6 na buwan nang tanggal sa kumpanya matapos mahuling nangupit ng pondo, pero nagsisinungaling sa mga kapitbahay na nagtayo daw ng negosyo. Humihingi ng daan-daang libong piso buwan-buwan para sa gastusin pero ni hindi magawang mabuhat ng maruming pinggan sa bahay na ito. Ang biyenan kong si Aling Corazon at ang 25 anyos na hipag kong si Luisa na ang trabaho lang ay kumain, matulog, at mag-online shopping gamit ang supplementary card ko. Silang lahat ay nabubuhay sa pawis ko. Silang lahat ay humihinga sa ilalim ng bubong ng bahay na ito na binabayaran ko ang loan buwan-buwan. At ngayon, sinisigawan nila ako dahil lang sa huli akong umuwi para mahanda ang hapunan. Bilisan mo at magluto ka na! Walang silbi! Sigaw ulit ni Bayani. Sa pagkakataong ito, marahas niyang tinulak ang balikat ko kaya napaurong ako at tumama sa lalayan ng sapatos. Huwag kang lalabas ng kusina hanggat walang masarap na pagkain sa mesa. Kapag hindi masarap, asahan mong lilipad ang plato sa mukha mo. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinipigilan ang galit na nagsisimulang mag-apoy sa dibdib ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ilabas ang lahat ng galit na kinimkim ko. Gusto ko silang palayasin agad ngayon din. Pero hindi pwede. Kung kikilos ako base sa emosyon, masisira ang plano ko. Kailangan ng lamig ng ulo para makaganti sa kanila sa pinakamasakit na paraan. Isang eleganteng paghihiganti na hindi nila makakalimutan habang buhay. Inayos ko ang tayo ko at ang magulo kong buhok. Tinitigan ko ngang diretso sa mata si Bayani. Wala nang bakas ng takot o lungkot sa mga mata ko. Malamig at blangkong tingin na lang ang naroon. Naintindihan ko, sabi ko sa mababa ngunit matatak na boses. Gutom na kayo. Bigyan niyo lang akong 20 minuto. Ipaghahanda ko kayo nga espesyal na hapunan na nababagay sa inyo ngayong gabi. Hindi ko nahinintay ang sagot nila at naglakad ako lakpas kay Bayani. Pinalewala ko ang mapang-uyam na tingin ni Aling Corazon at ang mapanuksong ngiti ni Luisa. Dumiretso ako sa kusina. Sa lugar kung saan madalas akong gumugol ngang maraming oras para pagsilbihan sila na parang katulong. Pero iba na ngayong gabi. Ngayong gabi, walang amoy ngang masarap na pagkain mula sa kusinang ito. Ngayong gabi, ang kusinang ito ang magiging lugar kung saan ko lulutuin ang kanilang pagbagsak. Pagdating sa kusina, agad kong sinara ng maigi ang pinto. Sumandal ako sa pinto at pumikit sandali para mag-ipon ng lakas. Ang mahabding sakit sa pisngi ko ay naroon pa rin, pero mas masakit ang sugat sa puso ko. Sa loob ng 5 taong pagsasama namin, lagi akong nagsusumikap na maging tapat na asawa. Nagulag-bulagan ako sa pananakit ni Bayani. Sinubukan kong intindihin ang ugali ni Aling Corazon. At tinis ko ang walang pakundangang kilos ni Luisa. Akala ko kapag nagtiis ako, magbabago sila. Maling-mali ako. Ang pagtitiis ko ay lalo lang napalaki sa halimaw sa loob nila. Lalo silang naging ganit, mas malupit at mas makapal ang mukha. Dumilat ako. Ang maluhang pinigilan ko kanina ay tuyo na ngayon. Sayang lang ang luha para sa mga taong parang linta. Pumunta ako sa isang drawer sa sulok ng kusina. Ito ang lugar kung saan ko itinatago ang mga importanteng bagay. Tama na. Kailangang tapusin na ang kalokohang dramang ito ngayong gabi. Sinadya kong gumawa ng malakas na ingay sa pagtamangang kutsilyo at sangkalan. Ta-ta-ta. Ang ritmo ay pumuno sa kusina at tumagos sa pader hanggang sa sala. Alam na alam ko kung ano ang iniisip nila doon. Siguradong iniisip nila na natakot ako kaya nagmamadali akong magiwangang sibuyas at karne para punan ang masalan nilang tiyan, at nakangiti sila ng may kasiyahan. Pero sa ibabaw ng counter sa kusina, walang kahit anong sangkap na nagalaw. Ang malaking kutsilyo ay paulit-ulit lang, na pinapalo sa walang lamang sangkalan. Parte itong palabas. Gusto kong maramdaman nilang nasa itaas sila bago ko sila itula sa pinakamalalim na bangin. Habang gumagawang pekang ingay, ang isa ko pang kamay ay abala sa pahahanda ng tunay na putahe.
Kinuha ko ang isang malaking pilak na bandehado na karaniwang, ginagamit lang tuwing Pasko o malaking handaan ng pamilya. Kumikislap ang bandehado sa ilalim ngang ilaw sa kusina. Hindi ako naglagay ng mga plato ngang kanin o ulam dito. Walang sinigang, adobo, o kare-kare na madalas nilang hingin. Sa halip, kinuha ko ang isang makapal na brown envelope mula sa lihim na drawer sa ilalim ng lababo. 3 buwan ko na itong inihanda habang naghihintay ng tamang pagkakataon. Binuksan ko ang envelope at nilabas ang 3 importanteng dokumento. Una, ang titulo N, bahay na ito. Ang bahay na ito ay orihinal na binili gamit ang ipon ko. Pero pinilit ako ni Bayani na ilagay din ang pangalan niya bilang co-owner dahil gusto daw niyang respetuhin siya bilang padre de pamilya. Ngunit noong nakaraang buwan, matapos kong bayaran ang huling hulog sa housing loan gamit ang year-end bonus ko, lihim kong inasikaso ang paglilipat ng titulo sa aking solong pangalan. Komplikado at magastos ang proseso pero buti na lang may kakilala akong mapagkakatiwalaang abogado na mabilis na nag-asikaso nito nang hindi nalalaman ni Bayani. Ang dokumentong ito ay katibayan na ang bawat hollow block, bawat tiles, at bawat butil lupang bahay na ito ay akin. Pangalawa, ang madokumento para sa legal na paghihiwalay at annulment. Nakatata na ito bilang natanggap ng korte. Nakadetalye dito ang mga dahilan, verbal na pang-abuso, ang pisikal na pananakit na nangyari lang kanina na swerteng na-record ang CCTV na inilagay ko sa sala noong 1 linggo. At ang kapabayaan sa pinansyal. Pagod na akong bumuhay sa lalaking puro utos lang ang alam. Pangatlo, isang kumpol ng mga bank statements na kasing kapal ng notebook. Minarkahan ng matingkat na highlighter ang lahat ng transaksyon na kinuha mula sa account ko para tustusan ang pamumuhay nila. Ang charloan ni Bayani, ang buwanang gastusin ni Aling Corazon sa mga sosyal niyang amiga. Ang mabayat sa supplementary card ko na ginamit ni Luisa para bumili ng mga branded na bag at sapatos, pati na rin ang sigarilyo at gasolina ni Bayani ay maayos na nakatala lahat. Ang kabuuang halaga ay nakakahilo. Sapat na para makabili ng isang maliit na bahay sa probinsya. Ito ang hindi matututolang ebidensya na ako ang bumubuhay sa pamilyang ito. Hindi si Bayani. Inayos ko ng maganda ang 3 dokumento sa bandehado. Ang titulo ngang lupa sa gitna, ang annulment paper sa kaliwa, at ang mga bank statement sa kanan. Pagkatapos ay tinakpan ko ito ngang makintap na pilak na takip na hugisdom. Perpekto. Mukha itong mamahaling hapunan sa isang 5-star hotel. Sumulyap ako sa relo ko. Sakto. Lumipas na ang 20 minuto. Oras na para simulan ang main event. Binuhat ko ang bandehado gamit ang 2 kamay. Ang bigat nito ay wala kumpara sa bigat ng buhay na dinala ko nun. Pero ito ang pinakamagandang dalahin na naramdaman ko. Huminga akong malalim. At may blankong mukha. Sinipa ko ang pinto ng kusina para bumukas. Ang 3 matatanda ay tahimik nang nakaupo sa paligid ng hapagkainan. Mukhang nainip na ang mga mukha nila. Hawak na nila ang makutsara at tinidor. Handa nang kainin anumang ulam ang ihain ko. Nang makita nilang dala ko ang malaking bandehado na may takip, kuminang ang mga mata ni Aling Corazon. Ganyan dapat, sarkastikong sabi ni Aling Corazon habang inaayos ang upo. Ang asawa dapat mabilis kumilos. Hindi lang paghahanap buhay ang iniisip. Dapat prioridad din ang tiyan ng asawa at biyenan. Suminghal si Bayani na may nakasimangot na mukha. Bakas pa rin ang galit kanina. Ang tagal mo. Kapag hindi masarap yan pagkatapos naming maghinte, humanda ka. Kapag matabang, mahanda ka nang ulitin yan. Humaba naman ang likni. Luisa sa pagtingin. Ano ba yan, Ate Diwa? Wala man lang amoy na umaabot dito. Baka naman naglaga ka lang itlog. Hindi ako sumagot ng kahit isang salita. Dahan-dahan at may eleganteng kilos kong ibinaba ang bandehado sa gitna ng hapagkainan. Ang tunog ng paglapak ng bandehado sa salaming mesa ay nagpatahimik sa kanila sandali.
Tumayo ako ngang tuwid sa dulo ngang mesa at isa-isa silang tiniknan gamit ang tingin na medyo nakakapagpahinangang loop ni Bayani. Marahil naramdaman niya ang biglaang pagbabago ngang aura ko. Si Kaine, maikli kong sabi. Ito ang pinakamagandang putahe na may bibigay ko sa inyo ngayong gabi. Magpakabusok kayo. Hindi nakapagpigil si Bayani. Inabot niya at marahas na inangat ang pilak na takip. Tinyangan natin. Ano? Natigil sa lalamunan niya ang sasabihin niya. Ang tunog, neme pagbaksak? Neme takip, neme bandehado? Sa mesa, ay umalinggaw-naw. Sa biglaang nakakabinging katahimikan, walang umusok na sabaw o mabangong amoy ng pampalasa na nakakagana. Sa ibabaw ng bandehado ay mga kumpolang ng papel. Nanlaki ang nga mata ni Bayani nang makita ang nga papel. Naningkit ang nga mata niya, pilit binabasa ang nga salita sa pinakaibabaw na dokumento. Ang mukha niyang namumula kanina sa galit ay unti-unting namutla nang mapansin ang logo at pamagat sa itaas ng dokumento. Ano to? Ang boses niya ay nanginginig hindi dahil sa galit, kundi sa pagkalito at nagsisimulang panenka. Hinablot ng malabong mata na si Aling Corazon ang pinakamakapal na tumpo ng papel. Nasaan ang pagkain? Bakit diaryo ang binibigay mo sa amin? Nababalif ka na ba, diwa? Pero nang makita niyang mga numerong may highlight sa mga bank statements, lumuwa ang mga mata niya. Ano to? Si Luisa na mas mabilis makagets ng sitwasyon ay agad kinuha ang annulment papers. Mabilis niya itong tinignan at nakangangang tumitig sa akin. Kuya, makikipaghiwalay na si Ate Diwa sayo. Istrikal niyang sigaw. Sa isang iglap ay sumabog ang tensyon. Ibinaksa ni Bayani sa mesa ang titulo ng bahay na hawak niya. Tumayo siya at dinuro ang mukha ko ng ngingini na hintuturo. Annulment papers? Sino ka para makipaghiwalay sa akin? Walang hiyang babae ka. At ito. Titulong bahay. Bakit pangalan mo lang ang nandito? Nasaan ang pangalan ko? Niloko mo ba ako ha? Ngumiti ako. Isang napakatamis pero malamig at nakakasugat na ngiti. Kainin niyo ang katotohanan. Bayani. Aling Corazon Luisa, punan niyo ang tiyan niyo habang tinitignan ang nga numero diyan. Iyan ang halaga ng pera ko na inubos niyo. Diretso kong tinignan si Bayani sa mata. Ang bahay na ito ay legal at moral na akin. Ang orihinal na dokumento ay ligtas na nakatago sa safety deposit box ng bangko kaninang umaga. Makopya lang yan kaya kahit punitin niyo. Walang saysay. At nilipat ko ang tingin kay Aling Corazon na nagsisimula ng manginig habang hawak ang mga bank statements. At sa oras na ito, pinalalayat ko kayong lahat sa bahay ko. Anong karapatan mong palayasin kami? Sigaw ni Aling Corazon. Sobrang tinis ng boses niya. Nakakarindi sa tainga. Bahay itong anak ko. Si Bayani ang padre de pamilya dito. Ikaw, nakikitira ka lang. Padre de pamilya? Mahina akong tumawa. Isang tawang punong pang-uyam. Saang pamilya ba ang padre de pamilya ay binubuhay ng pera ng asawa? Sang pamilya ang padre de pamilya ay hinahayaan ang nanay niya na insultuhin ang asawa niya? Aling Corazon, dapat alam niyo to. Isang taon na mula nang huling mag-ambak ng kahit piso si Bayani sa bahay nato. Kahit ang kuryenteng umiilaw sa ulo niyo ngayon, ako ang nagbabayad. Umungol si Bayani. Nakakuyom na naman ang makamao niya na parang handa akong suntukin ulit. Inikutan niya ang mesa at sumugot sa akin. Kitang-kita ang intensyon niyang saktan ako. Bawiin mo ang sinabi mo kung hindi ko alam ang gagawin ko sa iyo. Hinamon ko siya. Hindi ako umatras kahit isang hakbang. Sa halip, itinaas ko pa ang baba ko. Pinoprovoke ko siya habang sinasabing, sasaktan mo na naman ba ako? Sige. Nakikita mo yung CCTV sa sulok na yun. Narecord na niyan ang pagsampal mo sa akin kanina sa sala. Kapag ginalaw mo ulit ako, ang video recording ay automatic na masesend sa cloud at sa email ng abogado ko. Gusto mo bang madagdagan ng kasong kriminal na violence against women and children ang annulment case natin?
Agad na napatigil si Bayani. Tumingala siya at tinignan ang maliit na kamera na may pulang ilaw na kumukurap sa sulok ng kisame. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Pinahalong takot at matinding put. Napagtanto niyang nahulog. Siya sa bitak ko. Lumayas na kayo. Malamig kong sabi. Ang panandaliang katahimikan dulot ng pagbabanta ko ay basag sa loob lang ng ilang segundo ngang nakakabinging kaguluhan. Si Aling Corazon ang unang nawalan ng kontrol. Ang matandang babae na laging nagpapanatili ngang eleganteng imahe sa harap ng amiga niya ay nagwawala ngayon na parang sinasapiang ngang masamang espiritu. Hinawin niya nga kamay niya ang lahat ng papel sa mesa at nakalat ang nga ito sa sahig. Ang mukha niya ay basa ngang luha hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit. Pakiramdam niya ay nayurakan ang pride niya ng manugang na itinuring lang niyang walking attempt. Hindi niya matanggap na ang marangyang buhay na tinatamasan niya ay biglang maglalaho. Pinagahampas ni Aling Corazon ang mesa gamit ang magapalad niya. Paus na ang boses niya habang inaakusahan akong manloloko. Sinabi niyang minamanipula ko si Bayani. Ginamitan ko daw ng kulam. O ninakaw ko ang ari-arian ng anak niya habang nakatalikod ito. Katawa-tawa ang mga paratang niya sa pandinig ko. Paano ko mananakaw ang ari-arian ni Bayani kung wala naman siyang ari-arian? Lahat ng gamit sa bahay na ito, mula kutsara tinidor hanggang sa sasakyan sa garahe, ay binili ko gamit ang dugo at pawis ko. Pero mukhang hindi na tinatablan na lohika ang mga taong nagpapanich dahil nawalan na matutuluyan. Si Bayani naman, na natigilan kanina sa bantang CCTV, ay parang leong nakakulong na nagpapaikot-ikot sa dining area. Sinabunutan niya ang sarili niyang buhok sa sobrang frustration. Palingalinga ang nga mata niya na parang baliw na naghahanap ng paraan para baliktarin ang sitwasyon. Pinulot niya ang kopyang titulo ng bahay na nakakalat sa sahig, nilukot ito na parang bola at ibinato sa akin. Tumama ang bolang papel sa balikat ko at tumalbok ng walang sakit. Pero ipinakita lang nito kung gaano siya kawalang daya ngayon. Napagtanto niyang wala siyang laban na legal. Totoang madokumento at malinaw ang ebidensya ng mabang transfers. At alam niyang nabuhay siya sa pera ko sa loob ng mahabang panahon. Si Luisa naman, sa kanyang kamangmangan sa mundo, ay nagreact sa ibang paraan pero nakakairita din. Sa halip na sumiga o magwala, niyakap niya ang branded bag na binili niya nung nakaraang linggo at umiyak ng histrikal. Siyempre, binili yun gamit ang credit card ko. Kumapit siya sa kuya niya at nagmakaawang gawan ito ngang paraan. Takot siguro siyang maging homeless. Takot na wala na siyang may pagayabang sa social media. Takot na malaman ng makaibigan niya na hindi naman talaga siya mayaman. Ang pagikbi niya ay lalong nagpasakit sa ulo ko, pero nagbigay din ito ng kakaibang kasiyahan. Sa wakas, naramdaman din gabaeng to ang takot para sa hinaharap. Ang takot na laging nagpapahirap sa akin tuwing nakikita ko ang lumolobong billing statement credit card dahil sa kanya. Hinayaan ko silang ibuhos ang kanilang maemosyon sa loob ng ilang minuto. Humalukip-kip ako at tumayo ng tuwi sa dulong mesa. Ninanamnam ang pakbagsak ng isang pamilya ng galinta. Nang sa tingin ko ay sapat na, naglakad ako papunta sa sulok ng kwarto. Ito ang lugar sa likod ng mahabang kurtina ng bintana kung saan may tinago ako. Nilabas ko ang tatlong malalaking itim na garbage bag na punong-puno. Mapang heavy duty na supot ng basura. Hinila ko ang mga bag papunta sa gitna ng kwarto. Napalingon sila sa tunog ng plastik na kumakaraskas sa tiles na sahig. Buong lakas kong inihagis ang mga bag isa-isa sa harap nila. Bleg, bleg, bleg. Bumaksak ang tatlong malalaking bag mismo sa paanan nila. Napatalon sa gulat si Bayani. Tumigil sa pag-iyak si Aling Corazon at Luisa. Nalilitong tinignan nila ang mga garbage bag. May mahinang amoy ng mothballs at alikabok na nanggagaling sa loob ng mga bag. Inyo yan. Sabi ko sa boses na walang emosyon. Kaninang tanghali, habang nasa mall kayo, inayos ko na ang lahat. Lahat namit, pantalon, sapatos, at menega personal na gamit na sa tingin ko ay importante. Ay nasa loob niyan.
Ang nga itinuturing kong basura o mabagay na binili gamit ang pera ko pero hindi kayo karapat-dapat na magmay-ari. Tinapon ko na sa basurahan sa labas o tinabi para ibenta sa online garage sale. Hindi niyo na kailangang umakyat sa kwarto para mag-impake. Nakakandado ng maigi ang mga kwarto niyo at tinapon ko na ang mga susi. Wala na kayong akses sa kahit anong parteng bahay na ito maliban sa dining area na ito at sa pintuan palabas. Histrikal na sumigaw si Luisa at agad na pinunit ang isa sa mga plastic bag. Tumapon ang ngalaman sa labas. Magadamit na gusot-gusot na basta na lang isiniksik. Mga sapatos na nakatamba na walang kahon. Mga cosmetics na itinapon lang na walang lagayan. Lalo siyang umiyak ng malakas nang makita niyang ang mga mamahalin niyang koleksyon ng damit ay tinrato na parang basura sa kusina. Nagreklamo siya na masisira ang mga damit kapag ganun ang pagkatupi. Pero wala akong pakialam. Para sa akin, nga basura lang yun na kailangang alisin sa bahay ko sa lalong madaling panahon. Tinitigan ako ni Aling Corazon na may ekspresyon ng hindi makapaniwala. Na parabang naging halimaw ako sa harap niya. Hinawakan niya ang dibdib niya at umarteng parang inaatake na naman ng sakit sa puso. Humahangos siya. Umaasang lalambot ang puso ko at babawiin ko ang pagpapalayas. Dati, laging gumagana ang taktikang ito. Kapag nagagalit ako, makukunwari siyang may sakit at agad akong hihingi ng tawad at alagaan siya. Pero ngayon, tinignan ko lang siya ng malamig. Alam ko ang resulta ng huling check-up niya nung nakaraang buwan. Napakalusok ng puso niya. Ang may sakit ay ang kanyang utak na puno ng inggit at kasamaan. Sinubukan ulit ni Bayani na lumapit sa akin. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang nalilitong tono. Nagpababang ang boses at sinubukang hawakan ang kamay ko. Pero marahas kong pinalis yon. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa matatamis na alaala ng aming kasal, ang masagradong pangako na binitawan namin, at ang masismis ng kapitbahay kapag naghiwalay kami. Sinusubukan niyang manipulahin ang emosyon ko. Ginamit niya ang luma niyang armas, ang awa at takot sa kahihiyan sa lipunan. Pero nakalimutan niyang ang pusong babaeng paulit-ulit na nasaktan ay tumitigas na parang bato sa huli. Wala nang puwang para sa awa. Sumulyap ako sa relo ko. 5 minuto na ang nakalipas mula nang ibigay ko ang ultimatum. Kinuha ko ang cellphone ko sa bulsa, nagtap ng ilang beses sa screen, at ipinakita sa kanila ang screen na may emergency call button na direktang konektado sa guardhouse ng subdivision. Matatalim kong tinignan si Bayani habang binibigay ang huling babala. Ubos na ang pasensya ko. Ayoko nang maksayang ng oras sa murang dramang to. Kunin niyo na ang mga garbage bag na yan at lumayas kayo sa bahay ko ngayon din. Matatag ang utos ko. Bibilang ako hanggang 10. Kapag nandito pa kayo, pipindutin ko tong call button. Darating ang mga gwardya ng subdivision at kalatkarin kayo palabas. Isipin niyo kung gaano nakakahiya na kalatkarin kayo na parang magnanakaw sa harap ng mga kapitbahay. Nasa inyo ang desisyon. Umalis kayo ng kusa habang may natitira pang dignidad. O kalatkarin palabas habang nagiging libreng palabas para sa buong subdivision. 1, 2, 3, naniga si Bayani. Namutla ang mukha niya. Sinubukan niyang hanapin ang pag-alinlangan sa mga mata ko pero wala siyang nakita. Nakita niya ang determinasyon na kanina langay wala. Nanginginig ang kamay na hinablot niya ang isa sa malalaking plastic bag. Sinigawan niya si Luisa na tumigil sa pag-iyak at tulungan siyang magbuhat ng mga gamit. Hinila niya rin ang kamay ng nanay niyang nakukunwari paring nahihirapang huminga para tumayo. Sa wakas ay napagtanto nilang hindi ako nagbibiro. Gising na ang reyna ng tahanang ito at ang utos niya ay batas. Nang buksan ng malaki ang pinto sa harap, tumambat ang madilim na gabi. Isang malakas na hangin ang umihip paloob. Dala ang ulan na nagsisimula ng bumuhos ng malakas. Parang nakikiayon ang kalikasan sa plano kong linisin ang bahay na ito mula sa dumi. Biglang bumuhos ang bagyo sa mismong sandaling lalabas na sila. Dumagundong ang kulo sa malayo. Parang sumasabay sa ritmo ngang mabilis na tibo ang puso ko dahil sa adrenalin. Tumayo ako sa may pintuan at pinanuot silang.
Lumabas bitbit ang nga garbage bag na naglalaman ng kakarampot nilang ari-arian. Si Bayani ang nauna, pasan ang malaking itim na plastic bag sa balikat. Ibang-iba ang hitsura niya sa mayabang na asawang sumampal sa akin kanina. Mukha siyang kaawa-awa. Basa ang ulan ang shirt niya. Baksa ang buhok. At nakayuko ang mukha para itago ang galit at kahihiyan. Sa likod niya, napipilitang hilahin ni Luisa ang sarili niyang plastic bag. Paminsan-minsan ay namumura siya ng mahina tuwing sumasabit ang dulo ang bag sa sahig ng garahe. Walang dalang kahit ano si Aling Corazon na naglalakat ng paika-ika. Nakataas ang baba niya habang naglalakat. Pilit na pinoprotektahan ang natitirang dignidad kahit nanginginig na ang katawan niya sa malamig na hangin. Pakalampas ng huling paa ni Aling Corazon sa pintuan, agad kong isinara ng malakas ang mabigat na kahoy na pinto. Ang lagapa ng paksara ng pinto ay senyales na tapos na ang madilim na kabanata ng buhay ko. Agad kong ginilok ang double lock at nilagay ang safety chain. Narinig ko ang malakas na pagkalampag sa pinto mula sa labas. Pagkaraan ng ilang segundo, sumisigaw na si Bayani. Tinatawag ang pangalan ko, nakmumura, at kalaunan ay nakmamakaawa. Ang boses niya ay paus na naririnig dahil natatabunan ng lumalakas na ulan. Hindi ako humala. Lumapit ako sa bintana sa harap. Hinawi ng kaunti ang kurtina para sumilip sa labas. Sa hardin, nanginginig sa lamig ang tatlo. Lalong lumakas ang ulan at basang-basa na agad ang makatawan nila. Ang mga garbage bag ay basang-basa na rin gayon at mukhang mas kawa-awa. Patuloy sa pagkatok si Bayani. Umaasa siyang lalambot ang puso ko kapag nakita ko ang kalagayan nila. Pero nakakamali siya. Ang itsura nilang basang-basa ay parang nahuhugas sa mga sugat ng puso ko. Ilang beses ba akong iniwan ni Bayani para sumama sa mga kaibigan niya gamit ang kotse ko? Habang ako ay naghihintay ng Grab habang umulan pagkagaling sa trabaho? Ngayon, maramdaman naman nila ang lamig ng ulan hanggang buto. Ang gulo sa harap ng bahay ko ay nakatawa ng pansin ng mga kapitbahay. Simulang bumukas ang nga ilaw sa harap ng nga bahay sa kaliwat kanan. May ilang kapitbahay na nagbukas ng bintana o lumabas sa pinto para tignan kung anong nangyayari. Nang mapansin ni Bayani na may mga nanonood, agad siyang nakpalit ng estratehiya. Hindi na siya nakmumura. Sa halip ay naksimula siyang sumigaw sa kaawa-awang boses para makmukhang biktima. Sinigawan niya ang makapitbahay na ako daw ay masamang asawa na nagpapalayas ng asawa at biyenan sa gitna ng gabi. Umarta siya na parang siya ang inaapi. Umaasa siyang ang awan ng kapitbahay ang magpipilit sa akin na buksan ang pinto. Tulungan niyo kami. Nababalih na ang asawa ko at nagwawala. May sakit sa puso ang nanay ko. Huwag niyo kaming hayaang mamatay sa labas. Sigaw ni Bayani habang nakaturo sa pinto ngang bahay. Si Aling Corazon naman, nalikas na madrama, ay agad na humiga sa basang sahig ng garahe at naggunwaring hinimatay. Umupo si Luisa sa tabi niya, niyuyugyok ang katawan ng inahabang umiyak ng malakas, gumagawa ng isang madramang eksena. May ilang kapitbahay na nagsimulang lumabas. Nakita kong papalapit si Mang Kiko, ang presidente ng Homeowners Association na nakatira sa tapat, may dalang payong. Alam kong hindi ko pwedeng hayaan na baliktarin ni Bayani ang kwento. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang guardhouse ng subdivision. Pagkatapos ng 2 ring, sumagot ang malalim na boses ng head guard na si Kuya Jojo. Nakiusap ako kay Kuya Jojo at sa team niya na pumunta agad sa bahay ko dahil may nanggugulo at nakakaabala sa katahimikan ng komunidad. Ipinaliwanag ko na may mga hindi residenteng nanggugulo sa harap ng bahay ko at nakakaistorbo sa mga kapitbahay. Hindi nagtagal. Dumating ang 2 patrol car ng subdivision na may nakabukas na asul na ilaw. Mabilis na bumaba si Kuya Jojo at 2 pang gwardya. Nilapitan nila ang nakdodramang pamilya ni Bayani sa garahe. Naglakas loob akong buksan ng kaunti ang pinto, sapat lang para makausap si Kuya Jojo habang hinaharangan si Bayani na makapasok. Kuya Jojo, pakiusap. Paalisin niyo ang nga taong to, malakas kong sabi.
Ang boses ko ay tumagos sa ingay ngulan at narinig nga. Usiserong kapitbahay. Hindi na sila residenteng bahay na to. Hiwalay na kami at ang bahay na to ay personal kong pag-ari base sa titulo. Nanggugulo sila dito at iniistorbo ang mga kapitbahay. Pakiusap. Ilabas niyo silang subdivision. Napanganga. Si Bayani. Sinubukan niyang depensahan ang sarili. Kay Kuya Jojo. Kuya. Bahay ko to. Masyado lang emosyonal ang asawa ko ngayon. Huwag kayong maniwala sa kanya. Pero si Kuya Jojo ay matagal ng profesional na gwardiya dito. Alam na alam niya kung sino ang nagbabayad ng monthly dues. At kuryente sa tamang oras. Ako yun. Hindi si Bayani. Ilang beses na rin niyang nakita si Bayani na umuwing lasing o nakdadala ng maingay na barkada na madalas ireklamo ng mga kapitbahay. Malinaw na hindi kampi si Kuya Jojo kay Bayani. Pasensya na po, Sir Bayani. Si Maam Diwa po ang legal na may-ari ng bahay at nakiusap siyang umalis na kayo. Huwag na po tayong gumawa ngang iskandalo sa oras ng pahinga ng mga residente. Matata na sabi ni Kuya Jojo habang hinahawakan ang braso ni Bayani. Ihahatid na namin kayo sa main gate. Sinubukang manlaban ni Bayani. Pero mas malakas ang puwersa ng dalawang maskuladong gwardiya. Si Aling Corazon naman, na kanina pang nakukunwaring himatay, ay biglang nagising at tumayo dahil sa takot na kalatkarin siya nga gwardya. Para silang mapresong kinalatkat palabas ng garahe. Namumula ang mukha ni Bayani sa kahihiyan dahil pinatitinginan sila nga makapitbahay na may mapanghusgang tingin. Palpa ang paarte niya bilang inaaping asawa. Nang makarating sila sa harap ng gate, biglang tumigil si Bayani na parang may naalala. Lumingon siya at sumigaw sa akin na nakatayo pa rin sa may pinto. Susi ang kotse! Nasaan ang susi ang kotse? Nasa lupa ang wallet ko at susi ang kotse. Ihagis mo, kahit man lang yung sasakyan. Hayaan mo kaming gamitin. Ngumiti ako ng tabingi at dahan-dahang umiling. Humakbang ako ng kaunti pasulong para malinaw niyang makita ang mukha ko sa ilalim ng ilaw sa may pinto. Kotse ba? Aling kotse, Bayani? Yung itim na SUV ba? Inosente kong tanong. Kung hindi mo alam, nakapangalan sa akin ang kotseng yon. Nabayaran ko na rin ang loan niya noong nakaraang buwan gamit ang bonus ko. Kaya akin ang kotseng yon. Nakatago ang susi sa lugar na hinding-hindi mo mahahanap. Wala kang karapatan kahit katiting sa kotseng yon. Pero kailangan kong sasakyan. Saan kami pupunta sa ganitong ulan? Frustradong sigaw ni Bayani. Paos na ang boses niya sa gitna ng kulo. Mahal din ang gasolina. Malamig kong sagot. Maglakad kayo. Exercise din yan. Tutal halos hindi naman kayo kumikilos diba? O kaya mag-book kayo ng Grab. Ay! Nakalimutan ko pala. Naiwan mo ang wallet mo sa loop diba? At lahat ng credit card sa wallet na. Yun ay supplementary cards ko na pina-deactivate ko na via app 5 minuto ang nakakaraan. Kaya kahit nasa sayo ang wallet na yon, wala ring silbi. Nawalan ng masabi si Bayani. Namutla ang mukha niya na parang papel. Napaktanto niya kung gaano kaperpekto ang pagbagsak niya ngayong gabi. Walang bahay, walang kotse, walang kahit pisong pera. Sumanya si Kuya Jojo sa matauhan niya na ilayo pa sila. Tama na yan, Sir Bayani. Tayo na. Huwag niyo nang guluhin si Maam Diwa, sawing gwardiya. Sa wakas, tinanggap na nina Bayani, Aling Corazon, at Luisa na pinalalayo na sila sa marangyang bahay na tinirhan nila bilang malinta. Naglakad sila ng paykay kasagit ng malakas na ulan. Hila-hila ang mga itim na garbage bag na tanging ari-arian na nila ngayon. Isinara ko ulit ang pinto at nilok. Rinig na rinig pa rin ang malakas na ulan sa labas. Pero dito sa loob ng bahay ko, napakapayapa at mainit ang pakiramdam. Pagkatapos ng 5 taon, pakiramdam ko ay nakawi na talaga ako sa sarili kong bahay. Nawala na ang mabigat na pasanin sa balikat ko. Sumandal ako sa pinto. Huminga ng malalim at ngumiti. Ngayong gabi matutulog ako ng mahimbing. Napakahimbing.
Mahigpit na isinara ang gate ng marangyang subdivision sa likuran nila. Para itong pader na naghihiwalay sa komportableng buhay na katatapos lang nilang mawala at sa impyernong mundo na naghihintay sa kanila. Hindi tumitigil ang ulan, sa halip ay lalo pang lumakas kasabay ngang hangin na tumatagos hanggang buto. Nakatayo sina Bayani, Aling Corazon, at Luisa sa gilid ng madilim na highway, nanginginig sa lamig. Ang tanging masisilungan ay ang malabong puno ng akasya na lalo lang nagpapatulong ang maraming tubig. Mukha silang basurang inaanot sa baha. Basa, madumi, at kaawa-awa. Ang maitim na garbage bag na tanging yaman na nila ay pinapasok na ang tubig ulan sa mabutas na hindi maayos ang pagkatali, kaya lalo itong bumibigat. Naglakad sila ng walang patutunguhan sa maputik na bangketa. Ang ilaw ng posta ay tumatama sa madesperado nilang mukha. Paulit-ulit na kinakapa ni Bayani ang bulsang pantalon niya, umaasang may milagrong parang papel o barya na naiwan. Pero walang laman ang mabulsa. Ang mamahalin niyang leather wallet na naglalaman ng IDs, lisensya, ATM cards, at credit cards ay naiwan sa ibabaw nightstand sa kwarto nila. Talagang planado ni Diwa ang lahat. Kung walang wallet, walang kwenta si Bayani. Hindi siya makakapagrenta nga kwarto sa hotel. Hindi makakabili nga pagkain. O kahit makabili man lang ng mainit na kape sa 7,11. Ang pagkakakilanlan niya at ekses sa pera ay nakakulong sa lupang bahay na ipinagbabawal na sa kanya. Nagsimula ng magdeliryo si Aling Corazon dahil sa lamig. Nanginginig ang mangipin niya at nangingitim na ang mga labi. Ang babaeng dating laging maayos ang hitsura dahil sa makapal na makeup ay mukha na ngayong matanda at mahina. Kumalat ang natitirang makeup sa mukha niya dahil sa ulan. Nagkaroon ng itim na guhit sa ilalim ng mata niya na nagpapangit sa kanya. Sa paos na boses na halos matabunan ng ulan. Sinisi niya si Bayani. Sinumbatan niya ang katangahan ng anak na hindi man lang nadisiplina ang asawa. Sa baluktot na lohika ni Aling Corazon, nangyari ang lahat na ito hindi dahil sa pang-api nila kay Diwa sa loob ng maraming taon, kundi dahil hindi naging sapat ang higpit ni Bayani kay Diwa. Paika-ikang naglakat si Luisa sa likuran. Kanina ay nahulog siya sa butas sa bangketa at nabali ang takong isa niyang sapatos. Wala siyang magawa kundi maglakad ng paika-ika bitbit ang mamahaling sapatos na wala ng silbi ngayon. Sa wakas, nakakita sila ng isang 7-11 na may sapat na lawak ng bubong sa harap para masilungan kahit sarado ang pinto. Walang inig nilang ibinaksa ang makapagot na katawan sa malamig at maalikabok na tiles sa labas ng convenience store. Sumandal si Bayani sa malamig na roll-up door. Kumukulo ang tiyan niya sa gutom. Ang huling kain nila ay tanghalian pa. At umaasa sila sa masarap na hapunan na ihahanda ni Diwa ngayong gabi. Nakakatawa na nakatanggap sila ngang hindi malilimutang putahe. Hindi ito nakakain, pero ang imahe ng mainit na kanin at ulam ay naglalaro sa isip ni Bayani. Dahan-dahan siyang pinahihirapan. Nilabas ni Luisa ang cellphone niyang basag na ang screen at 10% na lang ang battery para mag-book ng Grab. Pero napatigil ang talire niya sa screen. Naalala niyang ang payment method sa app ay nakakonekta sa supplementary credit card ni Diwa. Nang injinig ang kamay na sinubukan niyang mag-book at tulad ng inaasahan, lumabas sa screen ang transaction failed. Talagang blind note ni Diwa ang lahat. Tinawagan ni Luisa ang ma-social niyang kaibigan para humingi ng tulong. Hindi sumagot ang unang tinawagan. Ang pangalawa ay binabaan siya ng telepono. Ang pangatlo ay sumagot. Pero nang sabihin ni Luisa na pinalayas sila at kailangan niyang umutang. Biglang nadahilan ang kaibigan na mahina. Ang signal at binaba ang telepono. Sa sobrang frustration, ibinato ni Luisa ang cellphone sa sahig at umiyak ng malakas habang nakayakap sa tuhod. Napakahaba at napakahirap ng gabing iyon. Hindi man lang sila nakapikit kahit sandali. Pinapanglamok ang basa nilang balat. Nagugulat sila tuwing may dumadaang maingay na sasakyan. Tuwing may dumadaang maharang kotse, kumikirot ang puso ni Bayani. Naalala niya ang itim na SUV na iniwan niya na nakaparada ng maayos sa garahe ni Diwa. Habang papalapit ang madaling araw, dumaing si Aling Corazon habang hawak ang tiyan na kumukulo sa gutom at lamig.
Walang gamot, walang kumot, walang mainit na tubig. Tinitigan lang ni Bayani ang ina gamit ang blangkong tingin. Nagsisimula ng gumapang ang pagsisisi. Pero agad itong tinaboy ngang malaki niyang ego at pinalitan ulit ng galit kay Diwa. Sumumpa siyang gaganti pakputo ng araw. Nagdalang nakakasilaw na sikat ng araw ang umaga pero hindi nito napainit ang nga puso nila. Naninigas at masakit ang lahat ng kasukasuan ng makatawan nila. Amoy ama ang matuyong damit. Ang mataong dumadaan ay tumitingin sa kanila na may halong pandidiri. Inaakalang mabagong pulubi sila sa lugar. Pinalayas sila ng marahas ng empleyadong magbubukas ng convenience store. Binuhusan pa sila ng tubig sa paa para lumayo. Bitbit ang duro-duro na dignidad. Lumipat sila sa bench sa kalapit na parke. Habang tinisiis ang matinding gutom at nakaupo sa bench gram parke, binuksan ni Luisa ang social media gamit ang natitirang data. Nanlaki ang mata niya nang makita ang Instagram story ni Diwa na kaka-upload lang 15 minutes ago. Ipinakita ni Luisa ang screen ng cellphone kay Bayani at Aling Corazon. Sa screen ay may litrato ng isang espesyal na lugaw na maraming toppings at mainit na tsaa, na may background na malinis at mayos na hapagkainan sa apartment. Sa sulok ng litrato ay may maliit na caption. Best breakfast is a parasite-free breakfast. Blessed morning. Parang pinipilipit ang tiyan ni Bayani nang makita ang litrato. Hindi lang dahil sa gutom kundi dahil sa inggit at galit na sumasabog sa dibdib niya. Habang naghihirap sila sa kalsada na parang basura, nag-enjoy si Diwa sa buhay niya. Nakakatakot ang realidad na wala na ang asawa niya. Hindi na mabait ang mundo, at isa na lang silang walang kwentang alikabo. Nagdesisyon si Bayani na hindi pwedeng sumuko na lang ng ganito. May trabaho pa siya. O nga, siya pa rin ang marketing team leader ng isang office supply distribution company. Kahit hindi ganong ka-importante ang posisyon niya at sakto lang ang sweldo na madalas maubos sa online sabong na tinatago niya kay Diwa. Naisip niya na basta makapasok siya sa opisina, makakapag-cash advance siya o makakautang sa mga katrabaho para makahanap mga matutuluyan ang nanay at kapatid niya kahit pansamantala. Kailangan niyang protektahan ang natitirang dignidad bilang lalaki. Iniwan niya sina Aling Corazon at Luisa sa parke at nangakong babalik tuwing lunch break na may dalang pera at pagkain. Naglakad si Bayaning 3 kilometro papunta sa opisina. Dumaan siya sa pampublikong banyo para maghilamos at ayusin ang magulong buhok. Hindi maalis ang amoy amak sa gusot-gusot na shirt, pero pinunasan niya ng wet wipes ang maputik na sapatos. Masyadong kaawa-awa ang itsura niya para tawaging team leader. Pero wala siyang choice. Pagdating sa lobby ng opisina, nakakunot ang nung tumingin sa kanya ang receptionist. Karaniwan, pumapasok si Bayani na maayos ang pananamit, mabango ang pabango, at plansado ang istilong inayos ni Diwa para sa kanya. Ngayon, para siyang taong kakaligtas lang sa kalamidad. Binaliwala ni Bayani ang makakaibang tingin at dumiratso sa elevator. Sa loob elevator, pasimpleng naktakip ang ilong ang dalawang empleyado mula sa ibang departamento at nakbulungan habang pasulyap-sulyap kay Bayani. Nakunwari siyang walang nakikita at tumingin lang ng diretso na may seryosong mukha. Kumabok ng malakas ang dibdib niya. Takot siyang mabuko ang sekreto ng kanyang kahirapan. Pagupo niya sa pewesto niya bago pa siya makasandal, tumayo sa harap niya ang isang empleyado nga HR na may seryosong mukha, Mr. Bayani. Pinapatawag kayo ngayon din ng presidente at HR manager sa conference room. Sabi ng empleyado ng walang ngiti, agad na sumama ang pakiramdam ni Bayani. Karaniwan. Hindi maganda ang ibig sabihin ng ganitong biglaang pagpapatawag. Sa nanginginig na mga hakbang, sumunod siya sa empleyado papunta sa conference room sa dulong hallway. Sa loob ng conference room, naghihintay ang presidente at HR manager na may tamba na dokumento sa mesa. Malamig ang mga mukha nila at walang bahid ng kabaitan. Umupo si Bayani sa tinuturong upuan. Pilit na ngumiti kahit nanginginig ang labi.
Ano po yung sir, ma'am? Bakit niyo po ako ipinatawa ng maaga? Tanong niya na nakukunwaring inosente. Hinagis ng presidente ang isang asul na folder sa harap ni Bayani. Huwa ka ng mapalusot. Isang linggo na kaming nagsasagawa ng internal audit at marami kaming nakitang problema sa financial reports ng marketing team na pinamumunuan mo. Akala ni Bayani, titigil ang puso niya. Binuksan niya ang folder gamit ang nanginginig na kamay. Sa loob nito ay may ebidensyang paglustayng operating funds, mapekeng resibong gasolina, at mga pinalobong gastos sa client meetings na hindi naman nangyari. Noon pa man, paunti-unting kinukupit ni Bayani ang pera ng kumpanya para pandagdag sa gastusin o pambaya sa utang sa sugal. Dati, tuwing may maliit na discrepancy sa cash, si Diwa na nagtatrabaho bilang CPA sa sikat na auditing firm na external auditor din ng kumpanyang ito, ang nagayos ng report, o minsan ay tinatapalan ng sarili niyang praang kulang para protektahan ang karera ng asawa. Ginagawa yun ni Diwa para sa dignidad ng asawa. Pero ngayon, wala na ang proteksyon na yun, wala nang Diwa na magtatakip sa mga baho ni Bayani. Posibleng si Diwa pa mismo ang nagbigay ng tip sa internal audit team para imbestigahan ng maigi ang departamento ni Bayani. May papaliwanag ko to, Sir, clerical error lang too. Natatarantang paliwanag ni Bayani. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa niya. Clerical error? Tumawa ng pakuya ang HR manager. 50 milyong piso ang nawawala sa loob ng 6 na buwan. Tapos clerical error lang? Kinumpirma namin sa mga restaurant at gasolinahan na nasa resibo mo. Lahat ng resibong yan ay peke. At mas malala pa, may impormasyon kami na ginagamit mo ang magamit ng kumpanya para sa personal na interes. Mr. Bayani, putol ang presidente sa malakas at matatak na boses. Hindi tinotoleratang kumpanya ang ganitong kriminal na gawain. Simula ngayon, tanggal ka na sa trabaho. Dahil mas malaki ang lugi ng kumpanya kaysa sa matatanggap mo, wala kang makukuhang kahit pisong separation pay. At isa pa, kapag hindi mo nabayaran ang 50 milyon pesos sa loob ng 48 oras, idudulok namin ang kasong ito sa korte. Pulis ang susundo sa iyo. Gumuho ang mundo ni Bayani sa isang iglap. Tanggal sa trabaho, walang separation pay, at banta ang kulungan, napaupo siya sa upuan ng walang lakas. Naputol na ang tanging lifeline niya. Sinubukan niyang magmakaawa. Lumuhod pa sa paanan ng presidente. At umiyak ng malakas na nakalimutan na ang dignidad. Pero hindi na nagbago ang desisyon. Tinawag ang 2 gwardiya para kalatkarin si Bayani palabas ng building. Naulit na naman ang eksenang pagpapalayas nung nakaraang gabi. Sa pagkakataong ito, sa lugar naman ng trabaho niya, kinalatkat si Bayani sa pagitan ng mga mesa ng mga katrabaho na nakatingin sa kanya ng may gulat at pandidiri. Rinig na rinig ang mga bulungan. Mabilis na kumalat ang balita ng katiwalian niya. Pinilit siyang ilagay ang mapersonal na gamit sa isang balikbayan box. Walang gaanong mahalagang gamit sa mesa niya. Tanging litrato lang niya na nakpopose na parang matagumpay na tao. Nang makalabas si Bayani sa lobby ng building bitbit ang kahon, nahagip ng mata niya ang isang tanawin na nagpasikip ng dibdib niya at nagpahirap sa pahinga. Isang marangyang silver na sedan ang huminto mismo sa harap ng VIP lobby ng katabing building. Mas prestihiyoso at mas sikat na business center yun. Bumukas ang pinto ng kotse at bumaba ang isang babaeng kilalang-kilala niya. Si Diwa. Pero ang Diwa na ito ay ibang-iba ang hitsura. Nakasuot siya ng eleganteng modernong business suit. Maayos ang buhok. At nakasuot ng sunglasses na nagmumukhang sopistikada. Naglalakad siya ng may kumpiyansa kasama ang 2 assistant na may dalang briefcase. Papunta si Diwa sa meeting sa isang malaking kliyente. Mabilis ang pag-angat ng karera niya. Gustong isigaw ni Bayani ang pangalan ng asawa at tumakbo papalapit sa kanya. Pero parang nakapako sa semento ang mapaan niya sa bigat. Nakita niya ang sariling refleksyon sa salamin ng building. Gusot-gusot, madumi, mabaho,
at may bit-bit na lumang kahon. Samantalang si Diwa ay kumikinang na parang diamanteng katatapos lang punasan ng putik. Sa sandaling iyon, sumulyap si Diwa sa gawin niya. Mula sa likod ng itim na sunglasses, naramdaman ni Bayani ang matalim na tingin. Hindi tumigil si Diwa, hindi bumati, ni hindi man lang napakitang gulat. Umiwas lang siyang tingin at nakpatuloy sa paglakad papasok sa mataas na building. Iniwan si Bayani na nakapako sa mainit na bangketa bilang isang talunan. Ang pagbagsak ng karera ni Bayani ay ang huling piraso na kumumpleto sa paghihirap niya, samantalang ang babaeng iniwan niya ay lumilipat na ngayon sa taas na hindi niya maabot. Bumalik si Bayani sa parke na mabigat ang ngahakbang na parang may nakataling, isang toneladang, bakal sa paa niya. Sobrang init ng sikat ng araw na iyon. Sinusuno ang batok niya na hindi na protektado ng kwelyo ng madumi at pawisang shirt. Yakap-yakap niya ng mahigpit ang kahon na gagamit mula sa opisina. Simbolo ng kabiguan na kailangan niyang dalhin kahit saan. Habang naglalakad, walang tigil sa pagkulo ang tiyan niya. Nakmamakaawang layan ng laman, masakit na kumukulo. Pero ang gutom na yon ay wala kumpara sa takot na sumasakal sa lalamunan niya ngayon. Wala siyang pera, walang pagkain, at ang pinakamasalap, kailangan niyang harapin ang nanay at kapatid niya dala ang balitang, isa na siyang kriminal na walang trabaho. Pagdating sa parke, nakita ni Bayani ang kalunos-lunos na tanawin. Nakaundayot sina Aling Corazon at Luisa sa bench na tuklap na ang pintura. Mukha silang mahalamang sa pilitang binunot sa lupa at nalanta. Hinihilot ni Aling Corazon ang namamagang paa, at pinapaypayan naman ni Luisa ang sarili gamit ang punit na karton, bakas ang inis at simango sa mukha. Nang makita nila si Bayani na papalapit mula sa malayo, panandaliang lumiwanag ang mga mukha nila. Malinaw na kuminang sa mga mata nila ang pag-asa para sa onigiri at malamig na tubig. Nakalimutan ni Luisa ang sakit ng paa at tumayo para salubungin ang kuya niya. Nakalahat ang kamay para humingi ng kahit ano. Pero ang pag-asang yon ay nabasag nang makarating si Bayani sa harap nila at ibinagsak ang dalang kahon sa lupa na may kalunos-lunos na tunok. Hindi magawang tignan ni Bayani ang mamata nila. Nakayuko siya. Nakatitis sa sapatos niyang dati makintab pero ngayon ay puno na ang alikabo ang kalsada. Sa garalgal na boses, inamin ni Bayani ang lahat. Sinabi niya ang tungkol sa pagkatanggal sa kanya, ang audit ng kumpanya na nakbunyag ng katiwalian niya, ang bantang kulungan kapag hindi nakbayad, at ang katotohanang wala siyang nakuha kahit pisong separation pay. Binalot ng katahimikan ang tatlo sa loop ng ilang sandali. Kabaliktaran ng maingay na trapiko sa kalsada sa likod ng parke. At sumabog ang iyakan at galit. Histerikal na sumigaw si Aling Corazon, walang pakialam sa mga taong dumadaan sa paligid ng parke. Ginamit niya ang natitirang lakas para hampasin ang braso ni Bayani. Sinisi niya ang pinagmamalaking anak dahil sa pagiging pabaya at tanga. Iniyakan niya ang kanyang kapalaran na maging homeless sa katandaan. Siguro sa oras na to ay natutulog siya ngang tanghali sa aircon na kwarto. Lumabas ang nga walang prenong panunumbat sa bibig ni Aling Corazon habang ikinukumpara ang buhay niya sa buhay ng mga sosyal niyang amiga. Ang mga masasakit na salitang dati madalas niyang ibato kay Diwa ay ngayon kay Bayani na niya ibinubuhos. Hindi rin nakpahuli si Luisa sa kalupitan. Sinipa niya ang kahon ng gamit ni Bayani kaya tumapon ang ngalaman. Minura niya ang kuya niya at tinawa na walang kwentang lalaki na pabigat sa pamilya. Sa ganitong desperadong sitwasyon, ang mas karangang masayang pamilya na ipinagmamalaki nila noon sa harap ni Diwa ay tuluyan ng gumuho. Wala ng pagmamahal o suporta sa isa't isa. Tanging makasariling survival instinct na lang ang natitira. Sinisi nila ang isa-isa sa biglaang kahirapan. Sinisi ni Luisa si Bayani sa pangungupit. Sinisi naman ni Bayani si Aling Corazon dahil sa luho nito kaya siya napilitang mangupit. At sinisi sila ni Aling Corazon dahil hindi sila nakahanap ng mayayamang asawa na bubuhay sa kanila. Nang humupa ang away na lalong nakpapagod at nakpagutom sa kanila.
gumawa si Bayani ngang padalos-dalos na desisyon. Hinubat niya ang branded na relo sa pulso niya. Ito ang tanging mamahaling gamit na hindi nakumpiska ni Diwa dahil suot niya ito nung pinalaya sila. Sa pilitan din niyang kinuha ang gintong hikaw na suot ni Luisa. Nagreklamo si Luisa at sumigaw ang ayaw. Pero pinilit siya nina Bayani at Aling Corazon sa dahilang pambilingang pagkain at pambayad sa murang kwarto. Sa huli na may nakasimangot na mukha, binigay ni Luisa ang hikaw. Pumunta si Bayani sa isang surplus shop malapit sa parke at ibinenta ang relo at hikaw sa isang tindero sa bangketa. Dahil walang certificate of authenticity at kailangan ng mabilisang pera, naibenta ang mga gamit sa presyong mas mababa kaysa sa orihinal. Wala siyang choice kundi tanggapin ang kaunting pera na sapat lang para sa ilang araw na simpleng pagkain at pambayad sa isang linggong upa. Sa isang masikip na lodging house sa maduming lugar. Nang hapong iyon, umupa sila ng kwarto sa isang lodging house sa makitid na eskinita na amoy imburnal. Sobrang liit ng kwarto, kasya lang ang isang manipis na foam mattress na lubok na ang gitna. Mamasa-masa ang pader at mayamag, walang bintana. Isang maliit na ventilation fan lang ang nasa itaas ng pinto. Nasa labas ang banyo. Common use kasama ang ibang tenants na tumitingin sa kanila ng may pagdududa. Para kina Aling Corazon at Luisa na sanay sa mabango at malinis na marangyang bahay ni Diwa, impyerno ang lugar na ito. Walang tigil sa pagre-reklamo si Aling Corazon tungkol sa amoy amag, mga dumadaang ipis. At mainit na hangin na galing sa maalikabok na maliit na electric fan. Nang gabing iyon, kumain silang hapunan na binili sa murang karinderya. Madilim ang atmosperang hapunan, walang nausap. Dahil gutom, mabilis silang kumain. Pero punong put sa isa't isa ang mamukha nila. Pagkakain, nilagay ni Bayani sa ilalim ngang unan ang natirang pera mula sa pagbabantang relo at hikaw. Para safe daw. Plano niyang gamitin ang pera bilang puhunan para maganap ng racket o sideline bukas. Dahil sa pagod sa katawan at isip, mabilis na nakatulog at humilik sina Bayani at Aling Corazon sa manipis na kutson. Pero hindi makatulog si Luisa. Nakatitik siya sa kisame ngang kwarto na puno nga, sapot ng gagamba. Magulo ang isip niya. Tinitigan niya nang may pandidiri ang nanay at kuya niyang natutulog na nakanganga. Pakiramdam niya ay hindi. Siya karapat-dapat sa maduming lugar na ito. Iniisip niyang dapat ay maganda at comfortable pa rin ang buhay niya. Kinamumuhian niya si Bayani na hindi maasahan, at nabibigatan siya sa responsibilidad na alagaan ang nanay niyang nagsisimula ng makasakit dahil sa stress. Nagsimulang bumulong ang demonyo sa isip niya. Kung mananatili siya kasama nila, maubos ang pera sa loob ng isang linggo at pare-pareho silang magugutom. Pero kung sosolohin niya ang pera, baka makatakas siya sa ibang lugar. Makipagkita sa mga dating kaibigan, o makahanap ng ibang lalaking magagamit. Dahan-dahan para walang ingay na lumikha ang kutson, at sa napakaingat na kilos, inilagay ni Luisa ang kamay sa ilalim ng unan ni Bayani. Kumabo ng malakas ang puso niya. Naramdaman niya ang envelope na may pera. Dahan-dahan niya, itong hinila. Nang gumalaw si Bayani, nanigas sa takot si Luisa. Pero nakpalit lang pwesto si Bayani at humilik ulit. Nagtagumpay si Luisa na makuha ang envelope. Agad niya itong nilagay sa bag. At tahimik na isiniksik ang nga damit niya sa itim na plastic bag. Nang hindi na muling lumingon sa nanay at kapatid na tinraidor niya, palihim na tumakas si Luisa mula sa lodging house at nawala sa dilim ng makitid na eskinita, dala ang tanging pag-asa ng pamilya para mabuhay. Kinaumagahan, bumasa sa katahimikan ng maduming eskinita ang sigaw ni Bayani. Nagising siya at napansing wala nang laman ang ilalim ng unan niya. Nawawala ang pera. Palingalinga siya. Wala rin si Luisa at ang magagamit nito. Nagising si Aling Corazon sa sigaw ni Bayani. Nang sabihin ni Bayani na tinangay ni Luisa ang lahat ng pera nila at tumakas, noong una ay ayaw maniwala ni Aling Corazon. Tinanggi niyang magiging, ganun kalupit, ang pinakamamahal niyang anak.
Pero malinaw ang ebidensya. Hindi nakalo ang pinto at walang senyales ng sapilitang pagpasok. Malinaw na trabaho ito ng taong nasa loop, humagulgol si Aling Corazon. Sa pagkakataong ito, toto na ang iya niya. Tinatawag niya ang pangalan ni Luisa, ang anak na lagi niyang paborito. Ang anak na gayon ay tinapon siya na parang basura para iligtas ang sarili. Sa sobrang emosyon, nagwala si Bayani. Sinuntok niya ang mamasa-masang pader hanggang sa dumugo ang kamay niya. Minura niya si Luisa ngang masasakit na salita. Ang sakit ng pagtatredor ng sariling kadugo ay mas masakit kaysa sa pagpapalayas ng asawa. Kahit paano, may malinaw na dahilan si Diwa para kamuhian sila. Pero si Luisa ay parte nila. Ngayon, isa na ring linta na kumakain sa kapwa linta. Naging kumpelto ang pagbagsak nila nang kumatok ang landlord para maninjil. Galit ito dahil nanggugulo daw sila ang maaga at naistorbo ang ibang tenants. Nang makita ang nagwawalang si Bayani, natakot ang landlord at pinalayas sila agad. Ang pambayad sa isang linggong upa ay dala ni Luisa. Ang totu, hindi pa bayad ni Bayani ang buo. Kagabi, down payment lang ang binayad nila. Pinalayas ulit sila. Sa pagkakataong ito, wala na talaga silang kahit ano. Zero balance. Paika ikang naglakat si Aling Corazon na may blankong tingin. Dahil sa matinding shock sa pagtatraidor nganak, mabilis na humina ang kalusugan niya. Namumutla ang mukha at pinakpapawisan ng malamig. Kailangang alalayan ni Bayani ang ina habang naglalakad sa mainit na kalsada. Sa matinding desperasyon, naalala ni Bayani ang tanging lugar na dati niyang tahanan. Pumasok sa isip niya ang tangang pag-asa na baka kalmado na si Diwa ngayon. Baka maawa si Diwa kapag nakita ang kalagayan ng nanay niya na parang buhay na bangkay. Gamit ang huling lakas, inakay ni Bayani ang ina at naglakad ng ilang kilometro papunta sa Marangyang subdivision kung saan nakatira si Diwa. Pagdating nila doon, palubo na ang araw. Mukha na talaga silang pulubi. Nakilala silang ang gwardiya sa main gate at tinignan ng may pag-ingat. Pero nagmakaawa si Bayani na hindi sila papasok. Gusto lang daw nilang makita ang bahay mula sa malayo. Tumayo si Bayani sa tapat ngang kalsada sa harap ngang lumang bahay. Mukhang madilim at tahimik ang bahay. Wala ang kotse ni Diwa sa garahe. Malinis ang bakuran at maayos ang damuhan. Pero may isang bagay na nagpahina agad ng tuhod ni Bayani. May malaking karatula sa harap ng bakod ng bahay. Isang kapansin-pansing dilaw na karatula na may pulang malalaking letra. House for sale. Contact XXXX. Naduro ang paasa ni Bayani. Hindi lang sila pinalayas ni Diwa. Ibinabenta rin nito ang bahay na puno ng alaala at gustong burahin ang bakas nila sa buhay niya. Walang tao sa bahay. Umalis na si Diwa, dala ang tagumpay at kaligayahan. Iniwan si Bayani at ang nanay niya na mag-isa sa malupit na mundo. Napaupo si Bayani sa aspalto, niyakap ang tuhod ng ina, at umiyak ng walang boses sa ilalim ng anino ng bahay na minsang binalewala niya. Para kay Diwa, ang maaraw pagkatapos palayasin sina Bayani at ang pamilya nito ay maaraw na puno na kapagpapagaling na katahimikan. Wala na ang boses na humihinging kape sa umaga. Wala na ang ingay ng TV na malakas na binubuksan ni Aling Corazon para manood ng paborito niyang drama. At wala na ang makareklamo na malat ang pagkain o hindi mayos ang plansa ng damit. Sobrang tahimik na bahay. Sobrang tahimik na naririnig ni Diwa ang tiktak ng orasan sa dingding at ang ihip ngang hangin mula sa mga puno sa likod bahay. Noong una, nakakapanibago ang katahimikan, pero unti-unti itong naging komportableng kumot na 5 taon niyang hinangat. Ang unang hagbang ni Diwa para ayusin ang buhay niya ay ang literal at figuratibong paglilinis ng bahay. Kumuha siya ng professional cleaners para linisin ang bawat sulok ng bahay. Itinapon ang mga natitirang gamit ni Bayani at pinalitan pati ang mga bedsheet, kurtina, at karpet na tinapakan ng pamilyang yon. Gusto niyang burahin ang bakas at amoy nila. Ang amoy ng sigarilyo ni Bayani at ang matapang na pabango ni Aling Corazon mula sa sagrado niyang espasyo. Pagkalinis ng bahay, agad na kinontak ni Diwa ang isang mapakakatiwalaang real estate agent.
Nagdesisyon siyang ibenta ang bahay. Kahit pakatas ito ngang dugo at pawis niya, masyadong maraming masamang alaala ang nakadikit sa mga pader nito. Kailangan niyang bagong simula sa lugar na walang alaala ngang sampal o insulto. Naging mayos ang proseso ngang pagbebenta ngang bahay. Dahil maganda ang lokasyon at mayos ang pagkakamantena, maraming interesadong bumili. Sa loob ng 2 linggo, naibenta ang bahay sa magandang presyo. Kamit ang pera mula sa pagbebenta na bahay at ang ipon na hindi na inubos na makalinta, bumili si Diwa ang isang penthouse condo unit sa gitna ng lungsod. Mas maliit ang kondo kaysa sa lumang bahay. Pero mas marangya, moderno, at may mahigpit na seguridad. Mula sa bintana ng kondo niya sa 38th floor, nakikita niya ang kumikislap na ilaw ng lungsod sa gabi. Isang tanawin na sumisimbolo sa maliwanag niyang hinaharap. Mabilis ding umangat ang karera ni Diwa na parang rocket. Dahil wala nang nakaka-stress na isipin at dramang umubos na emosyon, nakapag-focus siya na user sa trabaho. Ang malaking audit project na hawak niya ay natapos ng mas maaga sa deadline na may magandang resulta. Sobrang nasiyahan ang kliyente sa pulido at profesional niyang trabaho. Hindi nagdalawang isip ang maboss sa auditing firm na i-promote si Diwa bilang senior partner. Ang promosyon na ito ay may dalang bagong benepisyo. Mas magarang service vehicle, personal driver, at siyempre, mas malaking kita. Iba na ang hitsura ni Diwa ngayon. Binago niya ang estilo ng pananamit. Ang malumang damit na sinusuot niya nun dahil takot siyang magalit si Bayani kapag bumili siya ng bago ay tinapon na. Pinuno niya ang bagong wardrobe ng maeleganteng businesswear na gawa ng masikat na local designers. Ang mukha niyang dating mukhang pagod at stressed ay ngayon ay maliwanag at kumikinang dahil sa regular na pag-alaga at higit sa lahat dahil sa masayang puso. Pinupuri siya nga, katrabaho na bumata siya nga 10 taon pagkatapos makipaghiwalay. Para kay Diwa, ang annulment ay hindi kahihiyan o kabiguan. Ito ay isang life-saving surgery na nagtanggal ng malignant tumor sa buhay niya. Ang prosesong annulment sa korte ay naging mas mabilis kaysa sa inaasahan niya dahil hindi sumipot si Bayani sa mga pagdinig dahil walang permanenteng address. Ipinadala ang supuena sa lumang address ng bahay. Pero wala doon si Bayani at hindi rin tumugon sa mga anunsyo sa diaryo. Na-desisyon ang hukom sa kaso kahit wala ang akusado. Ang desisyon ay pabor kay Diwa. Sa maikling panahon, naging legal na hiwalay na babae si Diwa. Nang ibabang hukom ang hatol, hindi umiyak si Diwa. Sa halip, ngumiti siyang may kaginhawaan at paulit-ulit na nagpasalamat sa isip niya. Magaan ang mahakbang niya palabas ng korte. Para bang naputol ang kadenang nakatali sa paa niya noon. Nang gabing iyon, sa bagong tsondo na amoy lavender, komportableng, nakaupo si Diwa sa imported na leather sofa habang umiinom ng mainit na herbal tea. Habang nakababasa ng best-selling book, nagvibrate ang cellphone niya sa marble table. May message mula sa unknown number. Karaniwan, binabalewala ni Diwa ang mga message mula sa hindi kilalang numero. Pero may kutob siyang nagsasabing buksan ito. Maikli ang nilalaman ang message pero puno ang desperasyon. Diwa, ako to, si Bayani. Hiniram ko lang ang cellphone na to sa tindahan. Pakiusap, Diwa, naghihingalo si nanay. Natutulog kami sa bangketang 7,11. Tinangay ni Luisa ang pera namin. Mamamatay na talaga kami kapag ganito. Magbabago ako. Pangako. Pakiusap, hayaan mo kaming bumalik. Kahit kaunting pagmamahal na lang na natitira. Binasa ni Diwa ang message ng walang emosyon. Walang awang naramdaman o pagnanais na tumulong. Ang naramdaman niya lang ay pandidiri at kaunting inis dahil naistorbo ang kapayapaan niya. Naalala niya noong iniwan siya ni Bayani mag-isa sa bahay habang mataas ang laknat para mag-inuman kasama ang makaibigan. Naalala niya nang itapon ni Aling Corazon ang niluto niya sa basurahan dahil lang matabang daw. Naalala niya ang huling sampal ni Bayani. Pagmamahal, ang pagmamahal na yon ay paulit-ulit nilang pinatay gamit ang manggagawa nila. Dahan-dahang ibinaba ni Diwa ang tiyatsop.
Hindi siya na-reply ng mga salitang galit o matatalinong payo. Hindi na karapat-dapat si Bayani na makatanggap ng emosyonal na enerhiya niya. Para kay Diwa, tapos na ang nakaraan ni Bayani. Isang librong nakasara na at natuyo na ang tinta. Gamit ang matatag na daliri, pinindot ni Diwa ang blog button para sa numerong iyon. Pagkatapos ay binura niya ang message sa inbox para walang digital na basurang dudumi sa cellphone niya. Tumayo siya at naglakad papunta sa malaking salaming bintana na nagpapakita ngang view ngang Metro Manila sa gabi. Tinignan niya ang libu-libong ilaw na kumikislap sa ibaba. Inimadiin niya na sa kung saang madilim na sulok ng lungsod. Marahil ay umiyak si Bayani at pinagsisisihan ang nasib niya. Pero hindi na yon problema ni Diwa. Lahat ng tao ay responsable sa sarili nilang desisyon sa buhay. Pinili ni Bayani na maging tamat at mapang-api nung nasa kanya ang lahat. Kaya ngayon, kailangan niyang tanggapin ang resulta ng pagiging talunan nang mawala ang lahat. Huminga ngang malalim si Diwa. Nilalanghap ang sariwang hangin ngang kalayaan. Pakiramdam niya ay buo, kumpleto, at malakas siya. Napagtanto niyang hindi niya kailangan ng lalaki para maging masaya. Ang kaligayahan ay nasa loob niya. Sa kakayahan niyang tumayo sa sariling paa, sa payapa niyang pananampalataya, at sa tapat na kitang pinaghihirapan niya. Nang gabing iyon, balot ng malambot na silk comforter sa king-size bed, natulog ng napakahimbing si Diwa. Wala nang bangungot o takot para sa bukas. Alam niyang sisikat ang araw ng mas maliwanag bukas. Tatanglawan ang bago niyang buhay na malaya sa mga linta, ang daan patungo sa tunay na kaligayahang siya mismo ang gumawa. Nagtagumpay siyang gawing lakas ang sakit, at ang pinakamagandang pahihiganti niya ay ang maging masayang babae na ang tagumpay ay nagpapawalan na saysay sa existence ng mga taong nagtraidor sa kanya. Malupit na lumipas ang panahon para sa mga hindi handa sa hirap ng buhay. 6 na buwan na ang nakalipas mula nung gabing pinalayas sila. Pero para kay Bayani, parang 6 na siglo ng pagdurusa ang pakiramdam. Nakatira siya ngayon sa isang mabahong lodging house sa isang siksikang lugar ng mga informal settlers sa gilid ng lungsod. Ang pader ngang kwarto niya ay gawa sa manipis na plywood na inaanay na at bulok. May tulo ang bubong sa maraming parte, at ang sahig ay malamig na semento lang. Walang malambot na kutson. Isang lumang banik lang ang higaan nila gabi-gabi. Ang masangsang na amoy ng imburnal at ang ingay ngang nag-away ng mga kapitbahay ang araw-araw nilang nararanasan. Mabilis na lumala ang kondisyon ni Aling Corazon. Mula nang tangayin ni Luisa ang pera nila. Dahil sa matinding shock at mental pressure, tuluyang bumigay ang kalusugan niya. Ang babaeng dating laging nakataas ang noo at mayabang kung umasta ay ngayon ay nakahiga na lang sa banik ng walang lakas. Na-stroke siya na nakdulot ng pagkaparalisa ng kalahating katawan. Tabingi ang bibig niya at hindi na maintindihan ang pagsasalita. Wala ng mahal na doktor o branded na gamot. Ang nabibili lang ni Bayani ay mga generic na gamot sa botika o murang herbal na gamot na siya mismo ang napapakulo. Gabi-gabi, umuungo lang si Aling Corazon habang nakatiti ng blanco sa kisameng puno ngang sapot. Siguro pinagsisisihan niya ang kayabangan noon o minumura pa rin ang malas na kapalaran. Para mabuhay, kailangang itapon ni Bayani ang pride niya bilang dating team leader. Nagtatrabaho siya bilang kargador sa isang palengke na 2 kilometro ang layo sa kwarto niya. Tuwing 3:00 ng madaling araw, kung kailan marahil ay payapang nagdarasal si Diwa sa marangyan niyang tsondo, gising na si Bayani at naglalakad papunta sa palengke habang nilalabanan ang antok. Doon, nagbubuhat siyang masakong bigas, basket ng gulay, at kahon ng prutas na umaabot sa 2 ng kilo. Ang likod niyang dati ay nakasandal lang sa malambot na ergonomic chair ay ngayon ay puno na ngang sugat at nakukuba na dahil sa bigat ng karga. Ang balat niyang dati, makinis ay ngayon ay sunok sa araw at punong gaspang. Ang malambot niyang kamay ay makalyo na at matigas, madalas masugatan ng mga alambreng kahoy na kahon. Isang maalinsangang hapon, biglang nakagulo sa palengke.
Katatapos lang ibaba ni Bayani ang isang 50 kilogram na sako ng sibuyas mula sa truck nang makarinig siya ng malakas na sigawan mula sa gawing ang bilihan ng magamit at damit. Ang pito ang gwardya ang palengke ay humalo sa sigaw ang mataong mananakaw. Noong una, hindi pinansin ni Bayani. Karaniwan na ang krimen sa palengke. Gusto lang niyang tapusin ang trabaho, makuha ang kakarampot na bayad, at bumili ng ulam para sa nagugutom na ina sa bahay. Pinunasan niya ang pawisano gamit ang manggas ng maduming shirt at sinubukang umiwas sa gulo para makalayo. Pero napatigil ang mapaa niya nang makarinig ng pamilyar na tili ng babae. Matinis ang boses. Puno enge takot at desperasyon. Dahil nagurius. Umakyat si Bayani sa tambak ng basurahan para makita ang gitna ng nakakagulong mataw. Halos tumigil ang puso niya nang makita ang isang babaeng hinihila sa buhok ng mga tao. Si Luisa, ang kapatid niya. Ang babaeng dati puro branded ang suot ay mukhang kaawa-awa ngayon. Ang buhok niyang dati mahaba at mayos ay ngayon ay magulo at parang ginupit ng basta-basta. Payat ang mukha, matulis ang cheekbones, at may pasa sa sentido. Luma at madumi ang damit. Nahuli siya sa aktong mandurukot ng wallet ng isang ginang na namimili ng alahas. Halos bagbugin siya ng ngagalit na tao kung hindi dumating ang pulis ng palengke para awatin. Nanigas si Bayani sa kinatatayuan. Nangingini ang mapaa niya. Gusto niyang tumakbo at tulungan ang kapatid. Gusto niyang isigaw na pamilya niya yon. Pero pinigilan siyang kahihiyan at takot. Ano bang magagawa niya? Isa lang siyang walang kapangyarihang kargador. Kung sasalang siya, baka mabukbok din siya kasama ng galit na tao. Nakita niyang pinosasan si Luisa at kinalatkat papasok sa patrol car ng pulis. Histrikal na umiyak si Luisa. Tinatawa ang pangalan ng nanay at ni Bayani. Pero natabunan ang boses niya ng ingay ng mataw sa palengke. Tumulo ang luha sa maduming pisngi ni Bayani. Nakita niya sa harap nga mata niya ang tuluyang pakbaksa ng pamilya niya. Si Luisa na tumakas dala ang pera na pag-asa nila para mabuhay kapalit ng panandaliang sarap, ay naging manduruko sa kalsada na nahuli sa huli. Siguro naubos na ang ninakaw na pera ni Luisa nang walang bakas. Siguro naloko siya o inubos sa pamumuhay, na hindi naman niya kayang sustentuhan. Tinakpan ni Bayani ang mukha ng parehong kamay. Pakiramdam niya ay napakalaking kabiguan niya bilang kuya at anak. Nagtago siya sa aninong ng tambat na bulot na kahon at hinintay na makaalis ang sasakyan ng pulis na magdadala sa kapatid niya sa likod ng rehas. Wasa ang puso na mabilis na bumalik si Bayani sa kwarto. Hindi na niya kayang magtrabaho ng araw na yon. Ang mukha ni Luisa na puno ng takot ay patuloy na gumagambala sa kanya. Paika-ika siyang naglakat sa makitit na eskinita Pawi. Pero hindi pa tapos ang paghihirap ng araw na yon. Pagdating sa harap ng pintong lodging house, nakita niya ang gamit nila, banik, lumang unan, maliit na gasera, at ilang pirasong damit na nakakalat sa lupa sa harap ng pinto. Nakatayo ang landlord na may tattoo sa braso at nakahalukip-kip sa harap ng pinto. Malaki ang katawan ng landlord, may makapal na balbas. Nang makita si Bayani, agad na dumura ang lalaki sa lupa. Hoy Bayani, buti dumating ka. Kunin mo na ang mabaho mong nanay at mga basura niyo at lumayas na kayo ngayon din. Marahas na sigaw ng lalaki. Nagulat si Bayani at nagmakaawa. Boss, pakiusap. Boss, bigyan niyo pa ako ng 1 linggo. Kapag nakuha ko ang sweldo ko ngayong araw, makakabayad ako kahit kaunti. Puro kapalusot, putol nga lalaki. 3 buwan ka nang hindi nagbabayad. Sobra na ang pagtitiis ko. Ang ingay nanay mo araw-araw kakaungol. Natatakot ang ibang tenants. Ang baho pa. May nakareserba na akong ibang upa sa kwarto na may pera. Lumayas na kayo. Kung hindi tatawag akong nga tanot para palayasin kayo. Sinubukan ni Bayani na pumasok para kunin ang nanay niya pero hinarang siyang lalaki. Sa makitit na pasilyo, nakaupo na si Aling Corazon sa lumang plastic chair. Mukha siyang nalilito.
Tumutulo ang laway sa gilid ng bibig niya. Nanginginig ang mamata niya sa takot habang nakatingin sa mausiserong kapitbahay. Pakiramdam ni Bayani ay pinipiga ang dibdib niya. Para bang may malaking bato na dumadagan sa baga niya. Boss, parang awa niyo na. May sakit ang nanay ko. Nasaan ang konsensya niyo? Lumuhod si Bayani sa paanan ng landlord at umiyak ng malakas. Wala na siyang dignidad. Handa siyang humalik sa paang ibang tao para lang may masilungan ang nanay niya. Pero hindi natinag ang lalaki. Hindi nakakain ang konsensya. Negosyo to, lumayas kayo, sabing lalaki sabay sipa ng mahina sa balikat ni Bayani para paalisin. Nang hapong iyon, habang padilim na ang langit, inalalayan ni Bayani ang paralisadong ina. Pasan niya sa likod ang sako na may maduming damit, at hawak sa kaliwang kamay ang ina habang paika-ikang naglalakad. Pinalayas na naman sila. Sa pagkakataong ito, wala na silang mapupuntahan, walang ipon, walang kamag-anak. Nasa kulungan si Luisa. Talagang homeless na sila. Naglakad si Bayani kasama ang ina nang walang patutunguhan. Naghahanap ng tahimik na bangketang tindahan o ilalim ng tulay para palipasin ang gabi. Ang karma ay dumating sa kanila sa pinakamalupit na paraan. Sinisingil ang bawat luhang pinata nila mula sa mata ni Diwa noon. Isang taon ang lumipas, isang marangyang function hall sa gitna ng lungsod ang magandang pinalamutian. Sariwang bulaklak ang nasa bawat sulok, at isang engrandeng chandelier ang nakasabit, nagbibigay ng ginintuang liwanag. Sa labas ng building, nakahanay ang dose-dose ng congratulatory flowers mula sa malalaking kumpanya at lokal na opisyal. Araw itong pagbubukas ng butik ni Diwa at launch din ng kanyang charitable foundation para tulungan ang mga babaeng biktima ng domestic violence at mga mahihirap na magkaroon ng kabuhayan. Nakatayo si Diwa sa maliit na stage na may taus-pusong ngiti. Pinuputol ang ribbon. Suot niya ang isang modernong Filipiniana dress na siya mismo ang nak-design. Simple lang ang disenyo pero nag-umapaw sa elegansya. Mayos ang buhok, at makinis at maliwanag ang mukha. Walang tigil ang flash ngang kamera ngang ma-reporters na kumukuha ngang litrato niya na ngayon ay inspirasyon na ngang maraming kababaihan. Hindi na siya ang inaapi at takot na babae. Siya ay simbolo ngang pagbangon at tagumpay. Pagkatapos ng formal na programa, sumunod ang social service activity. Naghanda si Diwa at ang team niya ng mga mamahaling packed meals at cash assistance para ipamigay sa mga mahirap na nagtipon sa plaza ng building. Nagpumilit si Diwa na siya mismo ang magabot NG mega regalo. Gusto niyang makita ang mga mukha nga benepisyaryo, makipagnitian, at magpasalamat sa Diyos sa mga biyaya matapos ang bagyo sa buhay niya. Mahaba at maayos ang pilangam nga taong humihingi ng tulong. Matiyagang nakipagkamay si Diwa sa bawat isa, nag-abot ng pagkain at envelope, at nagdarasal para sa kanila. Kahit amoy pawis at alikabok ang nga tao sa pila, hindi ito ininda ni Diwa. Nanatihali siyang nakangiti ng malumanay at puno ngang pagmamahal ang nga mata. Sa wakas, dumating ang turno ng isang payat na lalaki na nagtutulak ng sirang wheelchair. Butas-butas ang t-shirt ng lalaki at madumi ang pantalon. Butot balat na lang siya. Mahaba at magulo ang buhok. At malakit. Masangsang ang amoy niya. Pinahalong amoy ng basura at lumang pawis na matagal nang hindi nasasabunan. Sa sirang wheelchair na tinutulak niya, nakaupo ang isang matandang babae na mas malala ang kondisyon. Payat ang babae, puti at magulo ang buhok, nakatitig sa kawalan at may ibinubulong, na walang boses. Kumuha si Diwa ng isang pack meal at envelope, at may malumanay na ngiti. Inabot ito sa lalaki. Ito po, Tay. Sana makatulong ito sa inyo at kay nanay. Huwag kalimutang magdasal. Sabi ni Diwa sa kanyang malambing na boses. Hindi agad kinuha ang lalaki ang pagkain. Napatigil ang madumi at nanginginig niyang kamay sa ere. Nakayuko siya. Nakapako ang tingin niya sa suot na high heels ni Diwa. Ang sapatos na yon, nakita na niya ang modelong yon sa magazine na dating tinitiknan ng asawa niya. Dahan-dahang iniangat ng lalaki ang mukha ni Papada.
Ang malabo niyang mga mata ay nagtagpo sa magagandang mata ni Diwa. Sa sanling iyon, parang tumigil ang oras. Bahagyang bumuka ang bibig ng lalaki. Dahan-dahang gumalaw ang lalamunan niya habang lumulunok ng mapait na laway. Agad na namuo ang luha sa malabo niyang mata. Nakilala niya ang mukhang yon. Ang mukhang dati niyang sinasampal. Ang mukhang dati niyang iniinsulto araw-araw. Ang mukhang iniwan niya para sa sariling ego. Si Diwa, ang asawa niya. Ang asawang dating nagsilbi sa kanya ng buong puso. Ang asawang naglalabang damit niya nun. Ang asawang umakong responsibilidad sa buhay niya nun, Diwa. Halos hindi marinig ang boses ng lalaki. Parang ihip ng hangin. Nanahimik sandali si Diwa. Maingat niyang tiniknan ang lalaki sa harap niya. Tininyan ang magamata, ang ilong, at ang hugis na muka. Kahit nababalutan ng dumi at paghihirap, nakilala ni Diwa kung sino ang lalaki. Siya si Bayani. At ang matandang babae sa wheelchair ay si Aling Corazon. Ang dating asawa at biyenan niya ay nasa harap niya ngayon bilang mapulubi na humihinging limos. Payapang tumibo ang puso ni Diwa. Walang pagsabog ng galit o nag-aapoy na pagnanais na gumanti, walang awang nakakaya. Tanging patak, blanco, at pamilya na emosyon lang ang naroon. Para siyang nakatingin sa isang estranghero na walang kasaysayan sa buhay niya. Ang put ay nangangailangan enerhiya. At ayaw na ni Diwa magsayang ng enerhiya para sa kanila. Parte na silang nakaraan na wala ng kaunayan sa kanya. Hinintay ni Bayani ang reaksyon ni Diwa. Umasa siyang magagalit si Diwa. O kaya maawa at yayakapin siya habang umiyak. Umasa siyang may kahit katiting na emosyon pang natitira. Gustong lumuhod ni Bayani at humingi ng tawad, isigaw ang sorry, at sabihin kung gaano nasira ang buhay niya nang wala si Diwa. Gusto niyang sabihin na sobra siyang nagsisisi. Ang pagsisisi na sumusunok sa kanya bawat sandali sa loob ng isang taon. Pero walang ginawa si Diwa sa ngayon. Magalang lang na tumango si Diwa. Hindi nagbago kahit kaunti ang profesional niyang ngiti. Inilagay niya ang pagkain at envelope sa nangingini na kamay ni Bayani at kalmadong inilipat ang tingin sa susunod na tao sa pila. Sige na pote. Mahaba pa ang pila. Kawawa naman si nanay sa likod na naghihintay, malumanay pero matatah na sabi ni Diwa. Parang nakikipausap sa isang estranghero na nakaharang sa daan. Nadurog ang puso ni Bayani. Mas durog kaysa noong pinalaya sila sa bahay. Ang kawalan ng pakialam ni Diwa ang pinakamasakit na parusa. Itinuring siyang parang hindi nag-exist. Itinuring siyang parang hanging dumadaan lang. Tuluyan na siyang binura ni Diwa. Itinuring siyang parang hindi nag-exist. Hindi lang sa buhay nito kundi pati na rin sa alaala nito. Isinara ng babae ang libro na karaan nila at sinunok hanggang maging abo. Lumapit ang isang gwardya at magalang na nakiusap kay Bayani na gumalaw na dahil nakaharang siya sa pila. Paika-ikang naglakat si Bayani habang tinutulak ang wheelchair ngang inapalayo. Si Aling Corazon na walang naintindihan ay inaabot lang ang pagkain na nakapatong sa kandungan ni Bayani. Dahil sa gutom, tumigil si Bayani sa bangketa sa tapat ng marangyang building. Lumuhod siya sa tabi ni wheelchair, ne ina. Sa malayo, nakita niyang sumakay si Diwa sa kumikinang na itim na luxury sedan. Pinagbuksan siya ang pintong personal driver. Elegante na sumakay si Diwa nang hindi man lang lumilingon kay Bayani. Dahan-dahang umalis ang kotse. Nag-iwan ng kaunting usok. At dinala si Diwa sa bago niyang buhay na puno ng tagumpay at kaligayahan. Nanginginig ang kamay na binuksan ni Bayani ang pack meal. Sa loob ay may maputing kanin, beef caldereta, chicken teriyaki, at sariwang gulay. Ito ang unang marangyang pagkain na nakita niya sa loob ng isang taon. Sinubuan niyang kanin ang ina, na agad namang nginuya ng mabilis dahil sa gutom. Pagkatapos ay sumubo rin si Bayani para sa sarili. Napakasarap ng lasang ang pagkain. Pinakamataas na klaseng catering food. Pero sa dila ni Bayani, lasang may halong maalat na luha na tumutulo sa pisngi niya. Umiyak siya ng malungkot habang pinatitinginan ng
Mataw sa masikip na bangketa. Niyakap niya ng mahigpit ang lunchbox na bigay ng dating asawa. Para bang ito na lang ang natitirang koneksyon nila. Huli na ang pagsisisi. Sobrang huli na. Binitawan niya ang diamante para hawakan ang matalim na graba. At ngayon ang grabang iyon ang sumusugat sa kanya hanggang sa mamanhit siya. Wala nang daan pabalik. Sarado na ang pinto ng kapatawaran. Hindi dahil nakakandado, kundi dahil lumipat na ang may-ari sa mas magandang palasyo. Ang kwentong buhay nila ay nagtapos dito sa makaibang punto. Lumipat ng mataas si Diwa gamit ang pakpak ng katapatan at pagsisikap, habang si Bayani at ang pamilya niya ay lumubog sa putikan na sila mismo ang gumawa. Sa araw na iyon, napatunayan ang isang absolutong katotohanan. Ang pinakamagandang paghiganti ay hindi galit o panunumbat, kundi ang maging sobrang masaya, sobrang matagumpay, at sobrang payapa, hanggang sa ang presensya nga taong nanakit sa iyo noon ay hindi na importante sa iyo ngayon. Ang pagbagsak nila ay isa na lang maliit na footnote sa makapal na librong tagumpay mo